Okay. So, good morning, everyone. This is Science Writing lecture. So, ang science writing ay para din siyang news, feature, editorial writing, pero mas focus siya sa science. Yan. So, kailangan pag writer ka ng science writing, yan, interested ka sa subject na science. Tapos meron ka din mga stock knowledge sa science. Ayan. And also, you are updated with the trends, with the issues. Okay, science writing. So this is very interesting na category kasi um yung reader as he or she reads the science article at the end of at the end of this text, he will learn something. He or she would be able to learn something. So may bagong natututunan na merong parang realization na, ay, ganun pala yon. Ay, it's good to know. Yan. Tapos, nagagamit din siya sa pang-araw-araw, no, yung science. Kasi lalo na ngayon, lalo na nung nagkaroon tayo ng pandemic, di ba? So that was 5 years ago, 6 years ago. So, mas naging in demand ang science writers dahil dun sa pandemic. Tapos, ngayon nga, dahil nga sa panahon natin ngayon ay mayroong climate change, mayroong mga nangyayari na yung sa environment. So, yung mga tao, mas nagiging health conscious. Yan. Tapos, mas binibigyan na nila ng pansin yung environment. Tapos, at the same time, nagiging makabago na din, di ba? Like yung pag-usbong ng AI, artificial intelligence, mga modernization. So, kaya ang science writers, magiging sila, always in demand. Yan. So, yung science writing, hindi siya mawawala or mag-aano pa siya, no? Mag-i-improve pa siya in the future. Okay, so, when you are a writer, yan, you will be writing three different articles. So we have the so-called science news, science feature, and science editorial. So you have to know the difference between the three or among the three. Kasi nga, when the judge, for example, you are in the contest, the judge or the instruction will say, write a science news about this or the following information. So, alam niyo na, ganito yung science news. Alam niyo kung paano isulat yung science news. Pag naman sinabing, write a science feature article about this video. So, dapat alam ninyo kung paano isusulat ang science feature. Yan, anong kaibahan ng science news at science feature. Ganon din ang science editorial. So, kaya mas maganda na kung meron tayong picture writing, tapos na kasi yung orientation sa picture writing. Pero meron naman ako mga videos sa YouTube, mga lecture videos. You can browse them para you can learn how to write the feature, yung purely feature article, tsaka editorial article. Mamaya merong editorial writing session. So if you want, you can also join. Yan. So, ang kaibahan lang ng science writing category ay mas focus tayo, syempre, sa science. Doon sa science angle. Yan. Yun ang mas binibigyan natin ng pansin. Okay. So, ito ay example ng science news. Ayan, oh. I'll give you um, 3 minutes to read. Read nyo muna siya. Tapos mamaya i-discuss natin part by part. Ayan, this is an example of science news. So pag science news, nagbabalita tayo, nagre-report, nagsasabi ng kung ano yung nangyari. Ayan, ito yung mga parts. So,
Punta muna tayo sa, yan. Bago tayo magsulat ng balita, science news, isipin muna natin yung ating anggulo or angle. Yan. So sa angle, what is the focus? Ano yung gusto nating bigyan ng focus? So dapat yung angle, hindi lang siya nagsasabi ng kung anong nangyari or sino yung involved dun sa pangyayari. Kailangan nandun yung relevance nun, yung kahalagahan nung balita. Ano yung magiging impact ng balita sa mga tao, sa mga nagbabasa. So that's angle. So one of the important elements in an article is the angle. Okay. So yung una ninyo nabasa, Redimians show potential in robotics. So this is our headline. So yung headline is the summary of the story. Siya yung title. Pag balita ang tawag natin, headline. So ang headline, pag binasa mo yung headline, sinasummarize na niya yung story. Alam na natin kung tungkol saan yung babasahin natin. Yan. So ito ay tungkol sa mga Redimians na nagpakita ng potential sa robotics. Oh, so tungkol sa robotics, tungkol sa Redimians. So yun yung angle niyan. So pwedeng gawin natin yung balita na Holy Redeemer School of Kabuyao offers robotics. Oh, pero masyado siyang shallow or mababaw kasi ano lang siya, event focused, no? Event based. Ano yung kahalagahan ng robotics sa mga students? So kaya ang ginawa natin, yung angle natin ay yung potential or yung magiging use or halaga ng robotics sa mga students. So Redimian show potential in robotics. Tapos um, meron tayong format sa headline. So, subject, verb, object. So, yun yung sinusunod nating format. Alin yung subject? Ayan, Redimians. The subject, Redimians. Yung verb, action word, show. Tapos, yung direct object, what is the object? Ano yung it receives the action word, the action. So, show what? What does the Redimians show? What do Redimians show? The potential in robotics. So that's object. So this is the subject, the verb, object. Yon, SVO. Subject, transitive verb, object. Yan. O, may grammar lesson din tayo ngayon. No? Kapag naman Filipino, ganun din. Nauna din ang subject. Kunyari, Redimians, nagpakita ng, ng galing or potential, yan, ng galing sa robotics. So, ganun din. Nauna din ang subject, tapos may verb, tapos may object. So, yun yung headline. Okay? Now, anong sumunod sa headline? Yung first sentence. Ang tawag natin doon ay, ayan, lead. So, lead is the most important part and the most interesting angle of the story. It is also the elaboration of headline. So, yung headline at saka yung lead, related sila. So, pansin nyo, ang headline, Redimians show potential in robotics. Yung lead, pupils of Holy Redeemer School of Cabuyao demonstrated promising skills in robotics as part of the school's newly introduced robotics program. Yung lead ay inexplain niya yung headline. Pinahaba niya yung headline. Yung headline, siya yung summary ng buong balita. Pag binasa mo yung headline, meron ka ng ideya kung tungkol saan yung article. Tapos, kapag binasa mo naman yung lead,
mas inexplain pa niya yung headline. So, kailangan the lead and the headline are connected. So, hindi pwedeng iba yung sinabi mo sa lead, iba din yung headline. Kailangan connected sila. Parang pinahaba lang or inexplain lang ni lead si headline. Okay? So, another thing that you have to remember in science news is we have one sentence is equal to one paragraph. Ibig sabihin, kapag kada sentence, next next paragraph niya. Kumbaga kapag nagta-type tayo sa computer, nag-type ka ng one sentence, enter or enter tab. Tapos na kagad. So one paragraph siya, no? So one sentence is equal to one paragraph. Kaya tingnan niyo to. Ito, first sentence, pupils of Holy Redeemer School of Kabuyao. Ayan. Pupils of Holy Redeemer School of Kabuyao, HRSC, have demonstrated, one sentence yon, ayun ang period sa dulo. Tapos, pangalawang sentence, the subject offered as an additional feature for enrollees has gained positive responses from students across different grade levels. So, that is another sentence. So, next na. Diba? Para siyang paragraph. Robotics teacher Jess Villanueva noted, so ilang sentence to lahat. May pagkakataon naman na two sentences sa isang paragraph bago siya magsimula ng another paragraph. Pwede din naman yon. Depende kung mabibitin yung sentence mo sa isang lang, yung idea mo sa isang sentence lang, pwede mo namang gawing two sentences in one paragraph. Pero kalimitan sa news ay one sentence, one paragraph. So ito ay one sentence, second sentence, third sentence, fourth sentence, pero parang siya, hindi, isa nga lang din. Then, fifth sentence, pero fifth paragraph siya, di ba? Six, seven, ito, may dalawang sentences siya sa isang paragraph na to. Ayun o. She said the program will, ganyan-ganyan. Then, ito naman ay 8 paragraph, pang-siyam, pang-sampu. Ayan. So, 10 paragraph siya. Pero halos 10 sentence lang. Yan, kapag news. Yan ha, science news, one sentence, one paragraph. So, maiksi lang, di ba? Maiksi lang ang ating isusulat kapag science news kasi parang mahaba na siya, one sentence, one paragraph ang equivalent niya. Okay? So, ayaan na kagad. Yan ha. One sentence, one paragraph. So, a news story may have 8 paragraphs or more. So, parang 8 sentences lang din siya. So, pag elementary, maiksi na yan. Maiksi yung 8 paragraphs or 8 sentences. Dapat more. So, you practice writing 10 in an article. 10 sentences or 10 paragraphs in an article. Alright, yung high school, syempre, high school, na yan. Talagang magagaling silang mag-explain, magsulat. So, 10 is the least. Maiksi na yun sa high school kapag 10 paragraphs lang yung mo, Kayla. Okay, ano pa ang mga parts ng isang science news? So, after the headline, the lead, ito muna tayo. Okay. Meron tayong mga science angle. Yan. So, sabi ko nga, sa science writing, focus tayo sa science. So, at least 3 angles. Science angle 1, science angle 2, science angle 3. So, it gives information about the topic. Sige, mamaya ko yung each science angle. Then, meron din tayong gumamit kayo ng transition words. Pag sinabing transition words, kapag mag-new idea na kayo, new paragraph, gamit kayo ng, kapag addition, yung parang may i-add pa kayong
may i-add pa kayong ideas. Ayan, also, furthermore, in addition to, moreover. Kapag naman contrast or ano, contrast or kabaliktaran, no? However, although, on the other hand, nevertheless, yan, gamitin niyo yan. Yan, because, okay, ko-connect pa. Because, therefore, as a result, consequently. So, ayan, meron siyang uh, transition words. Yan. Ito din, itong on the other hand sa taas, transition word din yan. Okay, ano pa? Ito din, mahalaga din to. Expert and expert statement. So, kailangan, siya yung expert kasi, yun ang ating source of information. So, saan natin nakuha yung mga information na isinulat natin? Sa isang expert. So, yung expert, siya yung tao na may alam dun sa subject. Kunyari, ang topic dito ay robotics, 'di ba? So kay ang expert ay yung robotics teacher. O kaya isang tao na magaling sa computer or magaling sa robotics. Yan. Tapos ayan, include the position of the expert and his direct or indirect statement. So ang una nating expert ay si Teacher Jess Villanueva. Yan. Tapos yung kanyang statement, ito yung naka-enclose sa quotation mark. And look, robotics teacher Jess Villanueva noted the enthusiasm of the learners during classes. Sabi ni Teacher Jess, enclosed siya sa quotation mark. Tapos, yung quotation, ano yan, quote niya, yun yung directly niya na sinabi. So, this is a direct quotation. They are very eager to learn new concepts kapag robotics time. At marami silang ideas for new designs of robotics. Ayan, yun yung direct niyang quote. So, ito mahalaga ang quote na sa isang article. Kasi mas malakas yung article kapag merong direktang statement from the expert. Yan. Ibig sabihin, hindi natin gawa-gawa lang yung article. So, meron tayong in-interview. Okay, tapos sabi, Villanueva said, referring to the students' creativity and interest in building their robotics model. Okay, pansin niyo din, in-include natin yung kanyang description. Robotics teacher, tapos buong pangalan. Jess Villanueva. Yan. Ito yung expert, tapos ito yung statement niya. Direct statement. Okay, may isa pa tayong expert dito, si Principal Marietta Sampang. So, expert siya kasi siya yung may alam sa school, sa Holy Redeemer. So, ano din natin yung kanyang statement. No, ito naman, itong first na to, indirect statement siya. Kasi hindi natin kinuha yung exact statement niya. Parang ni-report lang natin. According to HRSC Principal Marietta Sampang, the integration of robotics into the curriculum aims to prepare Redimians for future technological demands. She said the program will also create opportunities for students to participate in international robotics competition. So this is indirect statement. No, walang quotation mark. Kasi parang may sinabi si Miss Mayet, tapos sinabi natin, i-share natin yung sinabi ni Miss Mayet, inano lang natin siya, kinote lang natin siya. Sinabi natin na, according to Teacher Mayet, ganyan-ganyan. Ito naman, yung sumunod, ito naman ay direct. Yan, direct statement niya. Kasi yan yung eksaktong galing sa bibig niya, yung sinabi niya. Sabi niya, technology is evolving, so we have to keep up, keep up. There are so many innovations that are helpful for the students and we would want them to experience those. We want our students to get every learning, everything that technology has to offer. Sampang explain. Yan. So kapag first time ninyong binanggit yung pangalan ng inyong expert, complete name with position. Yan, description and position and complete name. Pag pangalawang beses na, surname na lang. Yan, Sampang, yan, ito naman, Villanueva, Sen. Yan, so kapag first time, complete name. Pero kapag second time around, ano na lang siya, surname, apelyido. Okay? Yan, so ito yung science angle 1. So, kapag walang science angle, ano lang siya, news lang siya.
Diba? Kasi based on the event. Pero kapag may in-explain tayo tungkol sa science, science news na siya. So, ito yon. Yung first science angle, ayan. Focus on creating servo and RGB robots. Ayan. Basic and mobile programming. Diba? Science-y. Science-y. Tungkol sa science. Angle 2, graphical programming using sensory data to control robotics movement. Diba? Tungkol sa robots. Okay? Yan. Program commands. Yan yung mga keywords na mag-e-explain ng science. Okay, then science angle 3, o kailangan at least 3 science angles, ha? Ayun, tech factor. Yan, yung company na nag-provide ng robotics materials and modules, training kit. Ayan. So, tatlong science angle. Tapos, conclusion, o yung last part, ito yung conclusion niya. So, ang conclusion na nilagay natin dito ay quotation. Yan, yung sinabi ni Miss Villanueva. For now, students can make the models move and perform actions like dancing and drawing. Soon, we will join robotics competition to show what Redimians can do and to push the limits of Redimian talents. Parang ending statement, no, ni Miss Villanueva, nung isang expert. Pwede yon. Other ways of telling the conclusion is by summing up, reiteration of the headline. Bagitin mo ulit yung headline. Halimbawa, the robotics program aim to having shown or having observed potentials among Redimians. So the administrators will continue to offer the robotics program. So, yun yung reiteration of the headline or link. Parang inulit natin yung sinabi natin sa unahan, sa umpisa. Pwede rin naman important message from an expert. Yan. Ito nga, itong example na to ay important message from an expert. Okay, do you understand? So this is science news. So mahalaga na meron kayong interview, quote, expert na babanggitin sa inyong article. Kasi pag wala kayong ganon, mga source, wala kayong source, ibig sabihin, galing yan sa inyo. Or kayo yung nagsabi niyan. As students, yan, hindi naman tayo expert, di ba? Hindi naman tayo, wala naman tayong the authority, no, to declare or to say those things. Lahat mga, lalo na sa health. No, hindi naman tayo doctor. Hindi naman tayo, computer expert. So, kailangan meron tayong expert or source. Understood? Okay, pa-heart niya or like, kung naintindihan. Yes, Kyla? You have a question? Lang po. For example po sa competition, ano po yung parang pinoprovide po nila na piece po or parang Okay. ilalagay po Later, I namin? will explain that. Pero they will be providing either video or fact sheet. Baka iba yung marinig nyo. Facts. No? Paper siya na may mga information. Okay, sample muna tayo. So, ito ay science news. Paano naman kung science feature or news feature? May pagka-news din to, pero may pagka-feature. May pagka-news. Okay, I'll give you 3 minutes to read. Yan, sige, read. Yan. So, para ano din siya, science news din siya. Pero, iba kasi yung pagkakasulat ng kanyang headline, di ba? So, tapos mas mahaba siya, mas marami siyang explanation. Kaya, pwede siya maging science news feature. Okay, ito naman ang mga parts niya. Okay, punta tayo sa headline. Ayan. So sa headline, ito yung kapag feature, may ibang way of
writing a headline. So, we can use the CPS. Yan. Ano yung CPS? Catchphrase, colon, sentence. Or CP, colon, S. CP, colon, S. Okay, catchphrase, ito yun. Um, may wordplay din. No? Ibig sabihin, yung parang nilalaro mo yung salita na may iba siyang spelling, tapos iba yung sound, tapos iba din ang meaning. Diba? Tingnan nyo to. Out of the coffin. Diba? Ano yung coffin? Yung coffin na nakabaong, ang spelling niya ay, diba, Coffin. Ayan, coffin. Pero ginawa siyang coffee na kape. Tapos parang inano siya, capitalize yung coffee para ma-emphasize na coffee siya. Tapos yung small letter N para maano rin na coffin. So coffin. Coffin na kabaong, di ba ibig sabihin parang namatay, nawala, dead na. So out of the coffin, tapos nakalagay, yun yung kanyang catchphrase na wordplay. Catchphrase na wordplay. Multi-level solar commodity, meron tayo ditong kama, di ba? Yung kama, ibig sabihin nun ay end. End. Kapag kasi sa news, pinapaikli natin. So instead na magsusulat tayo ng end, nire-replace natin siya ng comma. So, multi-level solar and commodity dryers resurrect Cabuyaw's dying coffee industry. Yan. So, nag-guess niyo yung message ng headline. So, yun yung sentence. Ito yung catchphrase. Ay, sorry. Wait. Ito yung catchphrase. Yung out of the coffin. CP. Yan. Tapos, meron siyang colon. Ito, yung tutuldo. Yan. Tapos, ito yung sentence. Multi-level solar commodity dryers resurrect Cabuyaw's dying coffee industry. So, sa Filipino, pwede nyo ring gamitin yung ganyang technique in writing an So, catchphrase na may pagka-wordplay. Tapos, yung sentence ay siya, ina-explain niya yung catchphrase. Diba? Connected din siya dun sa catchphrase niya, out of the coffin. Okay, so, dun sa title, alam na may clue na tayo kung tungkol saan yung article. So, it is about the solar dryers. Solar and commodity dryers. Yan, mga dryers. Ayan. So, na re-resurrect or magpapabalik doon sa coffee industry ng Kabuyaw. Yan. Kasi, ang coffee industry daw, sa kape, yung products, parang na daw kasi, humihina. No, walang benta or walang bumibili or pwede ring mahina yung production. So, makakatulong daw yung solar and commodity dryers. Yan. So, kaya ang ang kanyang title ay Out of the Coffee. Yan. Kasi humihina na yung industriya ng kape, kailangan siyang ibangon. Kailangan siyang buhayin. So, para makatulong doon ay ang mga solar dryers. Yon, di ba? So, may na tayo, may idea na tayo dun sa article. Okay, so ito naman yung ating lead or the first sentence. So, elaboration of the headline. I-explain lang yung headline. It took, may pagka-creative din yung kanyang pagkakasulat ng headline. It took more than the regular caffeine buzz for coffee farmers of Cabuyao City to revert their industry from sunset to sunshine. Another figurative, no, or word figurative language used. Through the help of multi-solar and multi-level commodity dryers that boosted their yield come post-pandemic. Ayan. So, same pa din, di ba? It talks about the multi-level solar and commodity dryers.
Tapos, it tells about the dying o sunset to sunrise, sunshine, 'di ba? From being mahina or mamamatay na or mawawala na to sunshine, ibabangon, no? Ipapaano ulit, i-improve. Ano ba naman 'tong AI na 'to? Okay, so ganun pa rin. Yung, kung ano yung nasa headline, yun pa din yung sinasabi ng lead. Connected silang dalawa, ha? Si headline at saka si lead. Pinahaba lang ni lead yung sinabi ni headline. Okay? Okay, so yun yung lead. The elaboration of the headline. So these are the other parts of the news feature. So we have the source. So ito kasi, wala tayong na-interview kasi ito ay galing sa website na parang merong news article sa isang website. Tapos, inano lang natin, um, ni-reference or kinuha. So, kailangan may source doon, ha? Hindi ko lang nailagay dito. Parang pwede, according to an article at website www. Yan, dapat meron dyan. Pero ito yung source natin kasi, si Department of Agriculture. Yan. So the source can be a book, a website, an author, or an organization. So yun ang ating source. Okay? Tapos meron tayong Science Angle 1, Science Angle 2, Science Angle 3. So ano yung Science Angle 1? Ayan. So the commodity dryers, through them, we can yield or we can have beans that are that can be harvested at sooner, no? Parang mapapabilis yung kanilang paglago or paglago, pag paglaki, pag-produce. Ayun, ano ba? Ayun. So kasi nga walang parang walang mamamatay or walang ang tawag doon. Basta may sure yung production ng beans, coffee beans. Okay, that's the science angle 1. Science angle 2, Din machines are greenhouse generated. O, di ba may pagka-science pa rin, information. They do not consume fuel or produce carbon footprints that are detrimental to human health. Yan. Science angle number 3, ayun, they project 30% increase in sales in the last quarter of 2024. So ito kasi meron siyang percentage. So mahalaga din yung mga figures, yung mga numbers, statistics, no, as your additional information. Okay. So ito naman ay additional information, parang background story. Yan. It has been reported that due to the help of the superior dryers, Kasile coffee farmers were able to sell 2 tons of coffee since January 2024. So additional information yan. Okay, so since wala tayong quote ng expert, kailangan may interview kasi. Kailangan meron tayong patotoo. So nag-interview tayo. Ayan, meron tayong interview with a coffee lover. Coffee lover. Since naman siya, di ba, kunyari hindi natin makita, hindi natin makontak yung secretary ng Department of Agriculture. So gagawa tayo ng paraan para maging kapani-paniwala or maging malakas or ang tawag doon. Basta malakas yung ating news article, no, na hindi siya magmumukhang gawa-gawa lang natin. So kahit ito ay lifted from a website, maiko-connect pa rin natin siya sa school. Yan kasi nag-interview tayo or na-localize natin siya. Nag-interview tayo ng isang taga Holy Redeemer. Yan, si Teacher Kat, na coffee lover. O, di ba? Connect. So, pwede kayo, basta mag-isip kayo kung paano nyo maiko-connect sa mga babasa or sa ating community yung isang balita. So kahit national news siya, paano i-connect sa local dito sa Kabuyaw or sa Holy Redeemer? Yan. Okay, so ito yung kanyang interview. So meron na tayong direct quote, direct interview from a hindi naman siya expert pero we can say na siya ay source, no? Source of information. Okay.
Ayan, and then ito na yung conclusion. So, ang conclusion can be, summing up, reiteration of the headline or lead, or an important message from the expert. So, ito ay parang summing up or parang future prediction. Di ba? Nagpe-predict siya. Sabi niya ay the Cabuyao City Agriculture Office and the local government will continue. Yan. Prediction or ano yung plano. Yan. Will continue to its efforts in bringing back the coffee industry in Cabuyao City to help the farmers and boost the city's economy. Okay, so another thing that you have to remember, dapat ang science ay laging happy ending. Happy ending. Ang science, science news article or science article, kahit siya ay news, feature, editorial, kailangan positive, no? Kasi nga, science always finds a way. So kahit meron tayong problema sa climate change, sa AI technology, kailangan kung kahit meron siyang mga negative effect sa atin, gagawa tayo ng paraan para maging positive. So kaya naman ang ating yung ating ending dapat ay on a positive note. Pwede siyang recommendation, ano yung pwedeng gawin para maiwasan, ma-prevent natin yung isang problem. Kunyari, ang inyong topic ay climate change. So, kayo dito, ano yung paraan para maiwasan yung negative effects ng climate change. Yan. Tapos yung ending na yon, kailangan ay galing din sa expert. Yan. So hindi kung mayroong mga suggestion to yung mga dapat gawin, yung mga recommendation, it will always come from the expert. Kasi nga wala tayo sa authority para magsabi ng kayo, kumain kayo ng kahit very common knowledge siya. Kumain kayo ng gulay at prutas para maging maano ang katawan or malakas ang katawan kapag health ang subject. O magtanim tayo ng puno, magtanim kayo ng puno para mabawasan ang baha ganyan. Though general knowledge na siya or parang accepted na siya as hindi pa rin siya dapat manggaling sa atin. Kailangan manggaling siya dun sa expert. Iko-quote mo yung expert. Sabihin mo, um, ang let's say, Dr. Santos reminded the public to always brush their teeth. Kailangan may expert pa din, no? So, tayo ay, taga-explain lang, ano pa ba? Taga-kuha ng magandang anggulo para maging interesting ang isang article. Yan. Taga-research, no, ng additional information. Yan ang mga science writers. Pero yung mga recommendations, mga suggestions, expert pa rin ang pagkukunan. Okay, so this is a science news feature. Punta naman tayo sa science feature. Oops, eto pala muna. Science feature. Feature. Okay. I'll give you again 5 minutes to read. The topic naman is the Generation Beta. Yan, yung mga pinanganak ng 2025. So, ang tawag sa kanila ay Generation Beta. Kayo ay Gen Z, ay no, Gen Y ba kayo? Gen Y. Gen Alpha. Yan. Okay, so Gen Z or Gen Alpha kayo? I-search nyo na lang yung mga yung tawag. Yan. Kasi si teacher, millennial. Yung mga generation namin. Mommy, daddy, millennials. Lolo, lola, Gen X. Ganon. So may mga kasi yan, terminology sa mga generation. So yung mga pinanganak ng 2025 to 2039, ang tawag sa kanila ay Generation Beta. Okay. So let's have the parts of a science feature. Twing.
So may ganun din. Okay, so ayan, yung ating headline, pansin nyo ay ganun ulit. CPS. CPS format. Ano ba yan? Yan, catchphrase, colon, sentence. Ito, the AI generation. How generation beta will shape and be shaped by artificial intelligence. Tapos, yung lead niya, elaboration of the headline. Yan, year 2025 marks the birth of a new generation, the generation beta. This generation shall never know a world without artificial intelligence. Ay, may nangangagat sa akin kitten. Okay. Yan. Tapos, pansinin nyo yung meron siyang mga subtopics. Ayan, yung naka-red na yan. Yan. Kapag ang isang topic ay masyadong broad, pwede nyo siyang i-break down into subtopics. Yan. Break down the topic to smaller topics, then explain each. Yan. So, ito yung mga, subtopics niya. Why generation data? Yan. Bakit yun ang tawag? Tapos, how AI will shape Gen Beta. Then, Gen Beta and the social world. The future of Gen Beta. Redimian's message for Gen Beta. So, at least three subtopics. So, ito ay 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 siya. Yan, 5 yung subtopics niya. Tapos, yung each subtopics naman will be presented to three or more paragraphs. Kapag feature article, hindi na tayo one sentence, one paragraph ha, kapag science feature. Pwede na tayo ng more than one sentence. So, ang isang paragraph, pwede siya magkaroon ng more than one sentence. Okay, so yan. So sa mga sa LM, kung kaya ninyong gawin ito, yung magbe-breakdown ng topic sa subtopics, you have a chance. You have a chance. You have a chance to be noticed by the judge and to win. Ang high school naman, maraming magagaling magganyan sa high school. Yan. So kaya kailangan ay practice, no? Breaking the topics into subtopics. Tapos, yung title nyo ng subtopics nyo, may pagka din, creative. Gawan nyo ng, ito medyo lang siya hindi siya creative. Pero, okay na rin, passable. Pwede kayong maging creative dyan, mga catchphrases. Ang ilagay nyong title, yung naka-red. Yan. Tapos, meron tayong source. Yan, marami tayong source dito. Yan, yung source, it can be a book, a website, author, organization. So first, ayan, meron tayo si Futurist, Mark McCrindle. Meron din tayong may website dito. Ayun, Pew Research Center. Yan, mga source natin yan. Okay, sources. Then, meron din tayong direct and indirect quote. Tapos, Science Angle 1, Science Angle 2, Science Angle 3. So, yung Science Angle 1, ayan, integration of AI in daily lives. Yan, everything will be automatic. Yan, just command of fingertip. Science din yan. Parang may pagka-science na interpretation. Okay, Science Angle 2, yung being connected. Yan. Balance between staying connected. Kasi nga sa social media, di ba? Kailangan magiging connected pa rin sila. Connectivity. Yan. Magiging connected pa rin ang Gen Beta with other people, but malaki ang malaki ang role ng AI. Yan, or ng mga technology. Yan. Tapos, Science Angle 3, climate change. O yan. So, the challenges of a climate change. O, din siya, science explanation din siya. Kasi nga, di ba, yung palang AI, may effect siya sa sa environment, di ba, pag gumamit. So, lalo na ngayon, na meron nararanasan na natin ang climate change. So, mas magiging challenge ito sa mga susunod na generation. And yun yung haharapin. Yun ang magiging challenge ng Gen Beta in the future.
Okay, yun. So, yun yung ano. Ayun, ito pa. Ito din ay ano, science ano din to. Science angle din to. Demographic shift, no? Declining birth rates and longer life expectancies. Okay? Yan, science angle. Conclusion, ito yung conclusion. Parang futurist prediction. Yan, whatever the future holds for Generation Beta and how will it shape the world in the years to come, it is very important to understand their needs, values, and preferences. Yan, so that is the parang summing up, no? And parang giving also a glimpse of the future. Yan. So, no need, hindi naman siya, no need for the expert kasi it's like a general statement naman. Okay, do you understand? Yan yung mga article ng science, kailangan ay may ganyan. Na? Challenge na, challenging. Pero very interesting kasi nga, marami kang matututunan. So kahit si teacher o si Miss Rose, I also edit and check science articles, may mga natututunan din akong bago na ay yun pala, ay ganun pala siya. So kaya masarap magsulat ng science article kasi there is always new information and new things to learn. Okay. Ayan. So when you are in a writing competition, ito yung ibibigay sa inyo. Yan yung pagbabasihan nyo ng inyong mga facts, information. Yan. So you will be given fact sheets. Yan. Or graphics. Yung mga ano lang, infographics, picture lang siya. Tapos i-analyze nyo. Tapos susulat kayo tungkol doon. I-explain nyo. And then videos. So, kailangan, yan, they provide information. So, kaya kapag meron kayong fact sheet, ano siya, yung iba kasi 2 pages, 3 pages. So, mabilis lang, scan nyo muna. So, no need to include everything, no, in the fact sheet. Tapos, um, dahil nga kayo ay limited lang ang time, 1 hour lang ang writing, ano, huwag nyo naman lahat, ano na mag-focus na lang kayo sa isang part, no? So, or yung pili kayo ng angle or pili kayo ng part na sa tingin nyo, may explain nyo siya ng mabuti. Tapos, it will also be advantage for you if you have some stock knowledge about things. Halimbawa, ang topic ay AI. Eh, tama-tama, marami ka nabasang article tungkol sa AI. Marami ka may add. Kahit wala sa fact sheet, pwede. No, pwedeng mag-add basta siya ay madaling i-verify. Verifiable and correct, accurate. Wag kayong yung hindi kayo sure dyan sa information, wag niyo na lang idagdag. Kailangan sure na sure kayo na kapag i-verify ni judge, halimbawa, nag-research siya sa internet, o meron siyang mga checker, no? News, fake news checker, ganyan. Maano siya, mabe-verify yung information na dinagdag nyo. Pwedeng mag-add, pwedeng magdagdag ng baon, sabi nga ay baon, no? Or stock knowledge. Yan, basta siya ay accurate and easily to verify. Easy to verify. Okay. Tapos kapag videos naman, kailangan ay habang nanonood kayo ng video, nag-note na kayo, nagsusulat na kayo. So, meron kayong scratch paper. Pag nakita niyo sa video, nag-appear yung pangalan ng expert, sulat niyo kagad, ay, Anisa de los Santos. Yun. Kahit guri-guri lang yan, basta naiintindihan niyo. Kasi mabilis talaga. Tapos may sinabi si Anisa de los Santos na mahalagang information do sa interview niya. Sulat nyo kagad. Kahit ano lang, keyword, no? Keyword. Tapos, kung hindi nyo kayang i-word by word, hindi nyo kayang ilagay yung direct quotation or direct quote, indirect ang gawin nyo. Halimbawa, De Los Santos explain the importance of brushing the teeth. So, kailangan, attentive kayo dun sa video. Yan, at saka makakapag-take notes kayo.
Yan. So this, ayan, you have to appreciate and interpret the data, not just copy. Yung sa mga fact sheet, no? Huwag nyo lang basta kopyahin. Kuha kayo ng part na pwede nyong gamitin. Tapos, explain further. No, wag yung binigyan kayo ng ikinapi nyo lang. Mm. Wag ganun. Alam ni judge yon na kinapi nyo lang yung exactly yung details. Yan, pay attention kapag video, pay attention to the person being interviewed. Kung siya ay, kunyari, patient, o kaya siya naman ay doctor, pay attention. Then, kapag i-take down notes ninyo, yung details nung ini-interview, yung kanyang name, position, organization. So, hindi lang yung buong pangalan niya. Sino ba si Anisa ba sinabi ko? Anisa de los Santos. Siya ba ay doctor or neurosurgeon from, bigla tapos dentist. Tapos about the teeth. O kunyari, dentist. No, from the Dental Association of the Philippines. Yan. So, kung ano yung organization kung saan siya kabilang. Kunyari siya ay head dentist. O, yan. Okay, tapos yung kanyang quote, yung important message. Mahalaga yan ha sa expert. Okay, so, be it language, yung English or Filipino, sa English, madali lang di ba? Kasi most of the science terms are in English. So, sa Filipino, so, yung pagkakasulat ninyo ng sentence ay Filipino. Pero pwede kayong gumamit ng mga term na English. Pwede naman yung mga accepted term sa English. Wag lang yung buong naging English article na. Yeah. So may mga terminologies naman na mahirap or hindi na maintindihan kung itatranslate pa sa Tagalog. Halimbawa, second hand smoke. O di ba? English siya, pero pwede siyang gamitin sa Filipino article. Kasi generally accepted na siya and mas maiintindihan siya. So, Filipino writers, write in Filipino, dapat you have a good vocabulary. You are able to write full sentences in full Filipino. But if there are terms like terminology science terms that are better understand to be said in English, English na lang. Yan. Okay, artificial intelligence, English siya. Alam ka namang sabihin natin, artificial na karunungan. Di ba? Hindi naman, parang in-AI na talaga, chinat GPT na yung article. So, ganon. Then, read carefully, analyze data, arrange data in sequence. Ayan, may mga fact sheet na talagang sinadyang, pagbalik-balik ta rin, no? So, hahanapin nyo yung pinaka-important na information, yun yung ilalagay nyo sa umpisa. So, yun yung i-explain nyo na first. Okay, then time management. Yan. Kasi you are given 1 hour lang. So kapag tapos na yung 1 hour, wala pa kayo nasusulat, hindi na kayo makakasali or ligwak na. Laglag na kayo. So kailangan may maisulat. Um, kapag pwede kasi kayong gumawa ng scratch paper, tapos lalagay nyo muna yung plan or outline lang muna ng gusto nyong isulat. Halimbawa, sabihin nyo, first paragraph, cure, ganyan muna. Or hindi, origin of the disease, symptoms of the disease, tapos cure, yan, tapos lang, mga outline lang siya. Pwede siya sa scratch. Pero kung kaya nyo direct nyo na i-write, inaayos nyo na sa isip nyo yung mga sentences, makakatipid kayo sa oras. So, kung saan kayo pwedeng makatipid ng oras, yon. So, pero meron iba naman, pa sila. Nakakapag-outline pa sila, tapos natatapos nila yung kanilang article. So, whatever works for you. Yan. So, it's up to you. So, ipa-practice nila. Alamin niyo sa sarili niyo kung ano yung pwede niyong i-apply na strategy. Yan, para makapagsulat kayo, makatapos kayo ng article. Yun, kailangan yung article natin ay may content, no? Maganda. Maganda yung title, maganda yung
Yung lead, yan. So, unang-unang binabasa, the headline or the title and the lead. Yon, kapag okay yon, itutuloy na ni judge yung pagbasa ng inyong article. So, unahin yung, kailangan magandang-maganda na yung headline tsaka yung lead ninyo. Tapos, pag okay na yung headline lead, i-explain nyo na mabuti yung content, saka, ayun, i-end nyo ng okay din. So, yun ang ano, yun ang susi, no? Para mapansin or maging okay ang ating article. Okay, so these are the winning ingredients. Yan, na-discuss na natin kanina, yung angle, yung headline, yung lead, at yung content. So, yung angle ay the focus, no? Bakit ayaw? Ay, ano ba to? Ito, angle. Yan, the side of the story you want to emphasize. The headline, the story itself, summary of the story. The lead is the elaboration of headline. In-explain lang si headline. And then the content, kung paano nyo in-arrange yung data, paano nyo pinresent yung facts, and you constructed your sentences and paragraphs. Okay? So, you translate yung information or yung topic, interpret, write an introduction, develop the body, and write a proper ending. So, yung ending dapat may maiiwang impact or message sa readers. Okay, ito ang pinaka-importante, no? Yung experts interview. Kasi pag wala yung expert, tsaka yung source ninyo, galing sa inyo yun. So, magiging parang editorial at saka hindi talaga dapat walang expert kasi hindi naman tayo expert na yung kahit tayo ay science writer, wala tayo sa authority to say the information na experts lang ang may kakayahang magpaliwanag. Okay. Ayan. So, kailangan may facts, no? Yun namang facts ay makukuha nyo sa fact sheet, sa contest material, sa video. Yan, may expert interview. Tapos yung figures and statistics, yung mga numbers, percentage, mahalaga din yun. Yan, ito pa pala. Okay? Yan, facts. Okay, expert. Ayan, figure. So, mas specific, no? Yung kapag may figure and statistics and yung mga percentage. Comparative analysis, yung kino-compare natin siya sa ibang lugar. Yan. Para malaman kung gaano kaseryoso, no, yung topic, yung ano natin. Halimbawa, ang topic natin ay kaso ng dengue. Yan. So, i-compare natin yung bilang ng kaso ng dengue sa Kabuyao ngayong taon sa last year. So, alin ng tumaas ba? Or same month, ano ba ngayon, August. So, August 2026, nagkaroon ng dengue sa Kabuyao ay, let's say, 1,000. Sa August 2025, ang dengue sa Kabuyao ay 500. So, ibig sabihin, tumaas. No? Tapos, 50% ang taas niya. So, ma-realize natin na may problem. No? Na may, kailangan may solusyon na problema. So, kaya, yun yung magbibigay ng intensity, no, sa ating article. And then, syempre, solusyon. Sabi ko nga, dapat happy ending. No? On a positive note. No? Don't leave your readers hanging, hopeless, and scared. Wag nating tatakutin yung ating mga reader. Ilalagay nyo sa end nyo ay, in 2030, there will be no more trees. Di ba? Magpapanik, no? Magkukos ng panic yung na yon, yung article na yon. Kailangan positive pa rin. Sabihin natin na um, we may be having uh, problems, environmental problems, but we can do or people can still, or it's not too late, diba? People can still rebuild this earth. Yan. So according to environmentalist, kunyari lang, Edwin Santos, uh,
people should start planting trees. O ganon, di ba? So, ano pa rin, may solution ka, parang may hope pa rin na ma-resolve ba yung problem. Okay? Science always provides a way out. Okay? So, ito naman ay mga other tips. Conversational, right? Write in conversational manner. It's like you are talking to your readers. Yan. Halimbawa, naranasan mo na ba ang ma-stranded sa baha? Yun. O, di ba? Parang kausap mo yung nagbabasa ng article. Okay, do not leave your readers hanging. Okay, define scientific terms. So yun, kapag may mga new words, new term, i-define natin. Ano ba yung the generation beta? What does it mean? Yan. So, define. Okay, next. Learn how to appreciate data. Yun nga, yung kapag merong fact sheet, hanapin niyo yung importanteng details or data. If there are figures provided, make sure this will be included in your headline. O kapag ano yan, sa news, halimbawa, kaso ng dengue sa Kabuyao, tumaas ng 50%. Yun, di ba? So, tapos nakalagay doon ay, sinabi ng City Health Office, CHO. Okay, next, we have, if the expert is not famous, do not mention him in the headline or in the lead. Yan. So, kapag hindi naman sikat, hindi kilala, wag nating babanggitin yung pangalan sa ano. Halimbawa, sino ba si Dr. Edwin Santos? Hindi naman natin siya kilala, hindi naman kilala ng lahat. So, sabihin mo na lang, description. Halimbawa, local dentist says, or environmentalist pala, kunyari, local environmentalist suggests ways. No, yan. So, yun ang kapag headline, wag muna natin babanggitin yung pangalan ng expert sa headline pala kapag hindi sikat. Pero kung sikat, halimbawa si Bello, Vicky Bello. So, everybody, marami nakakakilala sa kanya. Siya yung parang doctor ng mga celebrity. Yan, or sa beauty, usapin na beauty, 'di ba? Sino pa? Dati Manny Calayan is also famous eh. Sino pa ba yung mga doktor na kilalang-kilala ninyo? As in national, Willie Ong. Yan. So kapag pag sikat, okay lang. Halimbawa, Vicky Bello, yun, or Bello visits HRSC. Parang ganon. So, kasi kilala siya. Pero kapag hindi, description lang. Okay? Make sure that your lead is the explanation of your headline. When you mention the name of the experts the first time, write his full name. For agencies, spell it out. O, kapag first time sinabi, buong pangalan. Buong spelling. Pag second na, apelyido na lang. O, kapag naman lugar, like Department of Environment or Natural Resources, pangalawang beses, DENR na lang. Okay? Stick to the scientific angle of research. Yun nga, kaya nga kailangan mayroong science angle. At least 3. Okay, ayan, sabi ko to kanina, do not provide other information unless it is from a known authority or the data accessible to the public. So, pwede magbigay ng baon na information as long as it is accurate and a very well-known personality said it, or it is the data can easily be verified. Okay, do not forget to define terms, explain. Yan, always provide a solution but quote an expert. Okay, so and that ends our lecture for science writing.